Grabe mga bi, after 1,482 years, eto na yung part 2. Chicken curry feet nga ng dinosaur mga bi ang iluluto natin for today's video. At habang nilulutuan ko nga kayo, ay ikikwento ko na sa inyo yung part 2 ng ating negosyong chocolate box. Diba nga sabi ko sa inyo mga bi, akala ko dati napakadali lang nung negosyong pinasok namin. Yung chocolate box ay i-arrange lang naman. Tandang-tanda ko nga mga bi, February 10, 2021 ay talaga namang ngarag na ako sa paggagawa ng mga pa-order para sa Valentine's. Hindi ko nga sinunod yung bilang ng target ng pa-order namin mga bi, kaya ayun, nag-accept ako na nag-accept ng pa-order. February 10 nga mga bi hanggang 11 ay hindi na ako natulog para naman matapos ko na yung mga ibang pa-order namin para sa 14. February 11 ng gabi mga bi, doon ako talaga nakaramdam ng pagod kasi nga hindi pa ako natutulog. February 12 na nga mga bi, pero mulat pa rin ang mata ko at nagawa pa rin ako ng mga chocolate box at doon na talaga ako nakaramdam na parang hindi na ako makahinga. Natandaan ko nga mga bi, nagawa pa kami ni parin yung Jeff noon at tinutulungan niya ako. Tapos sabi ko sa kanya, mauna na siyang matulog gawa ng may pasok pa siya. Nakaramdam na din talaga ako ng sakit ng ulo at pananakit ng likod ko noon mga bi, pero ang focus ko talaga noon ay matapos na. Kaya lang mga bi, too good to be true pa talaga ang lagay ko ng paano ba naman 300 plus pa yung kailangan kong tapusin. Imagine mga bi, nung time na yon, sobrang pagod na talaga ako, pero ako lahat ang gumagawa kasi nga pinatulog ko na si parin yung Jeff. Ako yung nag-e-edit, ako yung nagugupit ng notes, ako yung nagre-ribbon, ako yung nag-a-arrange, ako yung nagbabox, nagte-tape, tapos ako pa yung nasagot sa inquiries. Dahil nga sa sobrang tigas ng ulo ko na kahit masama na ang pakiramdam ko, hindi ko pa rin talaga tinigilan yung ginagawa ko at ayun, pinagpatuloy ko pa talaga. Daling araw ng February 12 mga bi, talaga namang hindi ko na natiis ang sakit ng ulo, sakit ng likod at sakit ng mata ko. Sa sobrang pagod at puyat nga mga bi, talaga namang hinika na din talaga ako, kaya ayun, nag-nebulizer na ako. Kaya lang mga bi, habang nagne-nebulizer ako, lalong hindi ako makahinga. Ano ba mga bi, na pag may asma ang isang tao, na nanakit ang likod at umaakyat yung sakit sa ulo? Makaramdam na ako mga bi na parang hindi ko na talaga kaya, ginising ko na ang parin nyo Jeff. Bago ko pa nga gisingin ang parin nyo Jeff mga bi, nagsubok pa talaga ako ng nebulizer ulit para malaman ko kung kaya ko pa, pero hindi na talaga mga bi, kasi lalo akong hindi makahinga, lalong sumikip ang dibdib ko. Kaya mga bi, ginising ko na talaga ang parin nyo Jeff at sabi ko sa kanya, dali na ako sa pinakamalayong ospital. Di na nga ako magbabanggit ng ospital mga bi, kasi yung ospital na pinagdalan sa akin ni parin yung Jeff ay doon talaga na peligro ang buhay ko. Kasi mga bi, pagdating namin doon sa ospital, syempre tinanong kami kung anong nangyari, kung anong ginawa ko, tapos ayun, sinabi ko naman at alam nila nakaka-nebulizer ko pa rin no. Naman mga bi na mali yung ginawa ko, na nagsunod-sunod ako nebulizer dito sa bahay. Paano ba naman kasi mga bi, hindi na talaga ako makahinga. Gosh mga bi, pinag-nebulizer pa rin nila ako doon sa ospital at mas mataas na dosage yung binigay nila sa aking pampauso. Habang nag-nebulizer nga ako doon sa ospital na yun mga bi, walang nag-a-assist at hindi man lang ako tinignan, basta binigyan yung gamot sa akin at pinausukan na ako. Tapos sabi ko kay parin yung Jeff, ibili ako ng tissue. Kasi mga bi, tagaktak na yung pawis ko, talagang namumuo na parang matitigok na ako kasi sa sobrang sikip na ng nararamdaman ko. Alas 4 na madaling araw mga bi, nung nakaramdam ako na parang nagbablock na yung paningin ko. Pinilit ko talaga makapagsalita mga bi, kahit napakahirap. Sinabi ko kay parin yung Jeff mga bi, umuwi na kami. Mga bi, sa totoo lang, walang halong eme, lalo akong hindi nakahinga dun sa ospital. Katapos ko nga mag-nebulizer noon mga bi, ay lalong naging worse yung pakiramdam ko at bugs, in-x-ray pa ako nung doktor. Tapos ko ang i-x-ray mga bi, ay hindi pa pwede kaming umuwi, sabi nung doktor, kasi kailangan daw namin makita yung resulta. Tapos mga bi, alas 8 na ng umaga, wala pa rin. Imagine mga bi, yung haba ng pinag-stayan namin dun sa ospital na yon, habang hindi ako makahinga, talaga namang grabe. Wala yung hagok ng hininga ko mga bi, pero wala pa rin silang pake, kaya sabi ko kay parin nyo Jeff, umuwi na kami. Mali lang talaga namin ni parin nyo Jeff mga bi, ay nag-stay pa ako dun sa ospital na yon at nag-intay kami sa wala. Pagka-uwi naman namin ng bahay mga bi, niyakap ko lang saglit si Sabrina at sabi ko sa tatay ko, hindi na ako okay at doon na ako nag-blackout. Tandang-tanda ko mga bi, ginigising ako ng tatay ko, kaya nagkamalay ako saglit doon sa may tricycle na sinasakyan namin papunta doon sa pangalawang hospital. Nagka-panic attack pa nga ako noon mga bi, paano ba naman yung konti pagkakataon na nagkaroon ako ng malay, nakita ko yung mga daliri ko nangingitim na. Nakakunta ka noon mga bi, kasi nagpapaalam na ako sa tatay ko. Kung makapunta ng hospital mga bi, wala na akong alam sa mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako mga bi, imagine ninyo, nakahiga kayo tapos nakadungaw sa inyo yung mga tao. Sabi nung nurse mga bi, congrats, gising ka na. Shoota talaga mga bi, akala ko patay na ako, buti na lang talaga nagsalita yung nurse. Hindi ako makapaniwala at hindi ko ma-imagine mga bi yung sinasabi at kinikwento ni parin ni Jeff nyo mga bi, habang naka-confine ako dun sa ospital na yun. Ano ba naman mga bi, naihina nga daw ako sa bed at kung ano-ano na nga daw yung sinasabi ko, na parang nag-hallucinate na nga daw ako. Kasi sa totoo lang mga bi, nung time na wala akong malay, ang nakikita ko lang sa vision ko ay meron akong hinahabol. Grabe mga bi, habang nagvo-voice over ako ngayon, ginugoosebump ako. Paano ba naman, nung mga time na yon wala akong malay pero may vision ako. Alam nyo kung ano
ano yun? Hindi ko alam mga bi at hindi din ako makapaniwala. Paano ba naman kasi mga bi, habang wala akong malay, ang nakikita ko noon simula nung nagkakilala yung nanay at tatay Simula ko. nung pinanganak ako, nagkaroon ng mga kapatid, nakapag-aral, nakapagtrabaho, at kung ano-ano pa mga bi, pinakita din lahat ng taong dumaan sa buhay ko. Yung vision ko na yun mga bi ay habang tumatakbo ako, meron akong hinahabol na liwanag tapos nasa gilid ko lang yung mga nangyayari. Basta ganun. Kung ikakwento ng buo sa inyo mga bi, pero dun ko napagtanto na meron pala talagang second life. Buti na nga lang din talaga mga bi ay meron akong kaibigan na talaga namang maaasahan at hindi ako iniwan nung mga panahong kailangan ko ng tulong. Doon ko din na-realize mga bi kung gaano ako kamahal at kaimportante sa pamilya ko. Sa linggo ako nag-stay sa ospital mga bi at hindi ako pinabayaan ng pamilya ko at ni paring nyo Jeff. Kung tatanungin nyo naman mga bi kung anong nangyari sa mga pa-order ko mga bi, tulad ng sabi ko sa inyo, meron akong kaibigan na talaga namang tumulong sa akin. Kasi mga bi, habang nasa ospital ako, ginawa ng mami nyo Quincy yung aking mga pa-order. Hindi lang yung mga bi, hindi lang si mami nyo Quincy ang tumulong sa akin, buong pamilya niya tinulungan ako kasi tinapos nila yung mga pa-order ko. Ultimo, nanay ni mami mo Quincy na si Tita Josie talaga namang tumulong sa pag-aayos at pagtatapos ng mga pa-order ko. Alam ng Lord mga bi kung gaano ko ka-thankful sa pamilya ko at sa pamilya ni paring nyo Jeff. Syempre dun sa kaibigan kong si mami nyo Quincy at si Tita Josie, Diyos ko, grabe ang tulong na ginawa nila sa amin. Hindi ko man mabanggit lahat ng tumulong sa amin, lahat ng mga umorder, lahat ng mga napakiusapan namin, pero grabe, sobrang thankful ko talaga. Dahil nga sa nangyaring sitwasyon ko na yun mga bi, dun ko din nalaman na dapat meron tayong limitasyon sa lahat. Hindi ko na-realize mga bi na dapat hindi mo abusuhin ang katawan mo kasi ibang klase maningil ang katawan. Napakadami kong realization sa pangyayaring yun mga bi, pero isa lang ang tumatak talaga sa akin at hanggang ngayon hindi ko to makakalimutan na pag binigyan ka ng chance ay wag na wag mong sasayangin.